Good morning, everyone. Our topic for today is all about promoting employee safety and health. Pag-uusapan natin ang employee safety and health kasi tinitignan natin dito kung ano-ano yung mga work-related accident and illness. Kasi siyempre, kung safe at healthy tayo, mas ganado tayo magtrabaho, less absent at mas magiging maganda ang performance natin. So, siyempre, para mas maintindihan natin to, hahatiin natin siya sa tatlong kategory. Mauuna tayo sa unsafe working conditions. So, pag sinabing unsafe working conditions, ito yung mga conditions na mismong environment o gamit ang may problema. Sinasabi dito na kahit mag-ingat pa ang mga employee, kung sira or delikado yung nasa paligid, may chance pa din na magkaroon ng accident o ma-aksidente yung mga workers. Katulad na lamang ng defective machineries and equipment. So, ibig sabihin po nito, may mga sira at o hindi maayos na equipment na ginagamit sa trabaho. So, kapag ganon, mataas ang chance na mag-malfunction at mag-cause ng injury. And another example is hazardous procedures in handling machinery and equipment. So, ito naman yung mga paraan sa paggamit ng machines na kapag mali ang procedures, kahit na gumagana ang equipment, delikado pa din. Next is unsafe storage and wrong filling, congestion, overloading of materials and supplies. So, dito naman, pumapasok yung mga kalat, tambak, o sobrang bigat na nakapile sa isang lugar. Kaya kung mali ang stacking, pwedeng mag-collapse, mag-slide, o mag-block ng pathways na pwedeng magdulot ng injuries. Next is improper illumination or ventilation. So, sinasabi dito, kapag madilim sa workplace, mahirap makita ang mga possible hazard sa lugar. Kaya kapag kulang sa ventilation, pwedeng ma-overheat ang workplace o ma-collapse sa fumes o ma-expose sa fumes ang mga workers. Next is lack protective devices and safety gear in hazardous workplace. So, ito naman yung scenario na ang workers ay exposed sa panganib pero walang PPE, tulad ng gloves, helmets, goggles, at mask. Kaya kapag walang protection, kahit maliit na hazards, pwedeng mag-cause ng malaking injury. And another example is presence of dangerous chemicals and gases. So, dito naman, kapag may toxic chemicals, fumes, gases sa workplace, sobrang delikado lalo na kung walang proper handling at storage na posibleng mag-cause ng pagkakalason, skin burns, o inhalation problems. So, yun po yung una sa mga unang category about sa promoting employee safety and health. And let's proceed to second category. So, our second category is all about unsafe acts. Unsafe act or undesirable attitudes of some employees. Ito naman yung part na ang mismong behavior o attitude ng workers ang nagiging sanhi ng accident. Tulad ng throwing garbage like banana peels anywhere. So, simple lang ito pero dangerous.
tulad ng basurang kung saan-saan lang natin tinatapon na pwedeng pagmulan ng pagkadulas, tulad nga ng balat ng saging na pwedeng mag-cause ng major accident. Next is improper use of equipment. Ito yung paggamit ng tools sa paraan na hindi sila dapat gamitin. Tulad ng paggamit ng machines na hindi sinusunod yung instructions. Isa din yun na way or rason na pwedeng ma-accident ang mga workers. Next is not complying with the proper procedures and loading, peeling, mixing, and other productions processes. So, ibig sabihin po, hindi sinusunod yung standard operating procedures or pinapairal lang natin yung sarili nating skills and decisions na hindi naman angkop sa procedures para sa isang equipment na yon na pwedeng maging dahilan ng errors and accidents. Next is horseplay or fighting at work. So, ito yung pag-aasaran o physical na biruan habang nasa workplace. So, dangerous to kasi ang workplace hindi playground. Kasi ang maling galaw lang natin, isang maling galaw lang natin, maaring mag-cause ng injury. Next is failure to wear PPE. So, isa ito sa pinakamadalas na causes ng injuries. Lalo na kapag hindi ka nagsusuot ng PPE kahit na required. Automatic, mas magiging expose tayo sa panganib, lalong-lalo na yung mga workers. And last categories is other related accident factors. So first, job itself. Siyempre, may mga trabaho talaga na natural na high risk tulad ng construction at chemical handling. Ibig sabihin, kahit may safety measures, inherent pa rin yung danger kasi dahil sa nature ng work. And second one is work schedule. So kung stressful, sobrang haba o paulit-ulit ang shift ng isang workers, nagiging sobrang pagod ito na nagkukos ng pagkakamali at mas mataas na magkaroon ng accidents. And next, I will discuss about health, safety, and social welfare benefits. Okay, when we say medical and dental services, it means dapat siguraduhin ng employer or ng isang kumpanya na may first aid medicines at equipments sa isang workplace. Ayon po sa rules ng ating DOLE. DOLE, it means Department of Labor and Employment. And dapat din may mga libreng medical at dental services para sa mga empleyado. And for example, kapag may 50 to 200 employees, kailangan may registered nurse sa company or sa loob ng isang company. And kung may hazardous or delikadong trabaho, dapat may graduate first aider kahit kaunti lang ang mga workers. And kung may less than 50 employees naman, DOLE na po ang magbibigay ng tamang rules kung ano ang mga dapat kailangan, kung ano dapat gagawin if ever na may maaksidente sa isang kumpanya. And dapat, kailangan din na siguraduhin ng kumpanya na ligtas at healthy ang mga workers niya. And dapat may mga first aid or nurse or kahit na first aider, depende po sa dami ng empleyado. And next is all about health, safety, and social welfare benefits. And magkarugtong lang po yun siya yung una kong diniscuss ito. Health, safety, and social welfare benefits.
and medical and dental services, it means kailangan ng mga kumpanya na magbigay ng tamang health and safety services para sa mga kanilang empleyado. Kapag dumami ang workers, dapat may kompleto rin ang mga medical support nila tulad ng nurse, doctor, and clinic sa loob ng workplace. For example, kung ang kumpanya mo ay may 200 to 300 employees, dapat may full-time nurse at part-time doctor at dentist na may emergency clinic din. Pero kung more than 300 employees, dapat meron ng full-time doctor, dentist, nurse at infirmary or maliit na hospital para sa mga empleyado. Kung accessible naman ang hospital na malapit sa kumpanya, pwede din na doon magpa-reserve ng beds or dental facilities para sa mga workers. And syempre, responsibilidad din ng employer na tulungan ang mga empleyado kung may emergency or na-aksidente sa loob habang sila ay nagtatrabaho. And for example, nagtatrabaho ka sa construction worker and may 500 workers nagtrabaho. Dapat may sariling clinic or nurse, doctor at dentist para kapag may nasugatan or nagkasakit, mabilis silang matulungan at magamot. So yung report ko is about employees' compensation and state insurance funds. The state shall promote and develop tax-exempt employees' compensation program whereby employees and their dependents, in the event of work connected disability of death, may promptly secure, educate, income benefits, and medical-related benefits. So this is about yung benefit na nakukuha ng customers, ng employees kapag meron silang sakit. For example is yung isang co-workers is aksidente siya or aksidente sa work or kaya buntis, is bibigyan nila siya ng benefits or ng tulong, pero yung sa company bibigyan nila ng ito yung benefit or fund na ginawa para sa employees na aksidente or nagkasakit. And for example is na-injured si Juan habang nag-ooperate ng machine sa company. So covered dito siya ng easy funds or employees compensation. So kasi work-related yung accident, so sagot ng company or may makukuha silang tulong mula sa company. Yung bayarin sa hospital is yun sasagutin ng company. Ayan. My report is about employees compensation and state insurance funds. Ito yung tulong at benefits na binibigay ng gobyerno kapag ang isang employee ay naaksidente sa trabaho, nagkaroon ng sakit dahil sa trabaho, o namatay dahil sa work-related cause. Para may makuha silang income support at medical benefits sila at ang kanilang pamilya. Compulsory state insurance funds, ibig sabihin, lahat ng employers at employees below 60 years old ay required magbayad o sumali sa state insurance funds. Kahit lampas na 60 ang worker, kung nagbabayad pa rin siya para sa retirement o life insurance, covered pa rin siya. Para may automatic na financial assistance ang employees kapag may nangyaring work-related injury, disability, o death. For example, si Mark na nagtatrabaho sa construction site, isang araw nadulas siya at nabali ang paa habang
nagsiset up ng welding. Dahil work-related siya, ang injury, covered siya ng employee compensation at makakakuha siya ng medical benefits tulad ng hospital bills, check-up, may income benefits din para sa kanya, may sweldo pa rin siya habang di pa makakapagtrabaho. Good day, ma'am. I am a reporter. So, my report is about healthy, safety, and social welfare benefits. So, sa medical benefits po, meron tayong may immediate after an employee contract, sickness or sustain an injury. He shall be provided the system enduring the subsequent period on his disability which such medical services in the appliances. As the nature of his sickness or injury and progress of his recovery may require subject to the expense limitation prescribed by the Commission. If the employee unreasoned by refuses to submit to medical examination or treatment, the system shall stop the payment of further compensation during such time as such refusal continues. So the injured or handicapped employees shall be entitled to rehabilitation services which shall consist of medical, surgical, or hospital treatment including appliances which help them to become physically independent. So yun nga po yung sa health, safety, and social sa social welfare po, meron tayo dito na yun nga po pag sinabi po na social welfare, medical service, dapat po na ito yung mga yung mga tulong na ibibigay po sa employee kapag nagkasakit o na-injure po sila sa isang trabaho or yun po sa isang company na kung saan po ginagawa yung mga tawag dito yung sa isang business po. So dapat po dito sa number 1 po natin, meron po tayong agad-agad na medical service. So sa medical service naman po, kapag ang employee po yung nagkasakit o na-injure, dapat po na bibigyan siya agad ng medical service tulad ng check-up, gamot, treatment at mga appliances tulad po ng wheelchair, depende sa kung ano po yung kalagayan ng isang aplikante po. So sa number 2 po, kung ayaw naman po magpa-check up o treatment po ng isang applicants, kung ang employee ay tumanggi sa medical check up at treatment ng walang dahilan, pwede rin pong ihinto yung benefits o bayad habang tumatanggi siya doon po sa medical service po. Sa number 3 naman po, rehabilitation services. Kapag na-injure po o may kapansanan ang employee, may karapatan po siya sa rehabilitation services tulad po ng medical treatment, surgery, hospital case, appliances na tutulong para maging independent siya. Halimbawa po sa prosthetic, ganun po yung magiging ibibigay po sa kanya dito sa medical benefits po. Meron po tayo dito mga simple example po, like for example po natin, halimbawa po si Annie yung nagtatrabaho siya sa isang factory. So sa isang araw po nagkaroon siya na discolate po yung kanyang balikat habang nagtatrabaho na mabibigat po ng mga boxes. So ito po yung mga pangyayari na dapat po ibigay dun kay Ana. Bibigyan siya agad ng medical or extra treatment, gamot kung hindi siya pumapayag magpa-check up, kahit kailangan pwedeng mag-stop ang benefits niya. Kapag kailangan niya ng physical therapy para bumalik yung lakas ng kanyang braso, kailangan na coverage siya ng rehabilitation services. So yun lang po. Salamat po. Good day po. Now, I will explain the health, safety, and social welfare benefits. So, may tatlong klase po ng disability benefits. Una po, temporary total disability. Pangalawa, permanent total disability. Pangatlo po ang permanent partial disability. So, ano nga po ba ang temporary total disability? So, ito po yung mga injuries or sickness na pansamantalang hindi ka makapagtrabaho but expected po na gagaling ka. So, halimbawa po, na-dengue ka. So, kailangan mo munang magpahinga for 2 weeks. So, under
TTD po, ang makukuha mong benefits ay yung sickness benefits ng SSS or TTD income benefit or ECC. So, next po yung permanent total disability. So, ito naman po yung permanent or serious condition na hindi ka makakapagtrabaho. So, halimbawa po, nabulag ka. Pag PTD po, ang makukuha mong benefits ay yung monthly pension or SSS or GSIS plus cash benefits. So, next po yung permanent partial disability. So, ito naman po yung permanent loss but specific body part lang. So, halimbawa po, naputol yung sa mong daliri, nabingi ka, or nabulag ka. So, yung makukuha mong benefits po ay yung lump sum or monthly pension or ECSS. So, now, proceed po tayo sa PPD table or permanent partial disability from one thumb hanggang side of one eye. So, kumbaga po, bawat body part ay may katumbas po ng number of months ng benefit. So, depende po kung aling body part po ang napektuhan or nawala ng function. So, doon po ibibis kung ilang buwan ka may makukuhang benefits. So, sa one thumb po, ang makukuha mong benefits ay 10 months. Sa one index finger po ay 8 months. So, sa one middle finger naman po ay 16 months. Sa one ring finger po ay 5 months. Sa one little finger po ay 3 months. Sa one big two ay 6 months. Sa 1-2, ang makukuha mong benefits ay 3 months. Sa one hand, 39 months. One arm, 50 months. One foot, 31 months. One leg, 46 months. One ear, 10 months. Both ears, 20 months. Sa hearing of one ear, ang makukuha mong benefits ay 10 months. Hearing of both ears, 50 months. Sight of one eye, 20 months. So, ayun po, bawat body part po ay may katumbas na number of months. At dito rin po binibase ng SSS kung gaano kalaki yung disability benefits na matatanggap po ng isang workers. Thank you po.